Ta. Okay, tawag. Bakit po kayo nandito? Ano po yung gusto po natin mangyari dito? Ngayong araw na ito, ako po ay nag-file ng drug smuggling charge against si Pulong Duterte, Mans Carpio na asawa ni Sara Duterte, Nicanor Faildon, Allen Capuyan, Charlie Tan at iba pang miyembro ng Davao Group Drug Smuggling Syndicate. Ito ay in connection with the 6.4 billion peso shabu shipment na nahuli noong 2017. Ang mga nakalap namin na ebidensya ay bunga nung Senate investigations noong 2017 din. Pero ito yung mga pinilit na pagtakpan nung Duterte administration nung sila ay nakapwesto pa. Kaya ngayon, nakahanap tayo ng magandang pagkakataon na mag-file itong kaso nito. Sir, ano sa tingin niyo yung pinakamalakas ninyong ebidensya to say na involved nga talaga sila at sila yung nasa likod nitong shipment na ito? Iba-iba po, no? May mga documentary at testimonial evidence tayo nakalap. Ngayon, because of the sensitivity and the personal security issues surrounding this case, talagang kailangan na lang natin antayin ito maipresenta sa korte. Ngayon, ganito yung naging sistema. Ang pinakang drug lord dito ay si Charlie Tan, nakapartner ito ni Michael Yang. Magkapareha sila ng triad. Tapos ang naging protector ay sila Pulong Duterte at Mans Carpio. Tapos ang mga naging facilitators naman ito na ipasok ito at naipuslit palabas ng customs ay sina Faildon, sina Allen Capuyan at iba pa na mga na-mention dun sa case. Yan po. Okay. Sir, anything you'd like to add? Bakit po sa tingin ninyo this is the perfect time to file yung mga ganito kong kaso? Dahil kumbaga nawala na yung control nila sa hudikatura as manifested by a few instances, particularly yung pagka-allow nung judiciary na hayaang magpiyansa si Senator Laila De Lima at eventually na dismiss altogether yung kaso. So doon natin nakikita na patas na ang ating hudikatura at nawala na ng impluwensya yung mga Duterte, no? Just to be clear, yung judiciary naman natin by and large functioning siya at patas siya, except for the cases na may interest yung mga Duterte. Pag sa ganon, talagang minamaniobra nila at pinipilipit yung batas at hudikatura para mapaboran sila at maproteksyonan sila. Ngayon, so far, wala na tayong nakikitang ganon, kaya natin to i-final. Sir, on the ICC, okay lang po ba magtanong? Yes. What other information do you know so far sa mga possibilities and yung what can we expect? Doon sa ICC, pagkatapos kong nailabas yung dokumento last week, ito ay nakumpirma ng mismong Solicitor General. Yun nga, ang lumalabas doon, meron ng additional na 5 suspect bukod kay Duterte. No? Itong suspects na ito ay sina General Albayalde, sina Senator Bato de la Rosa, General Karamat, NAPOLCOM Commissioner Leonardo at General Mata. Ngayon, binigyan sila ng summons. Yung dokumento na nilabas ko ay equivalent yan ng summons kung saan parang hinihingan sila ng counter affidavit. At yun na, in the form of interview. Kung hindi sila magko-cooperate, therefore yung ebidensya laban sa kanila ay yun yung mananaig, no? At hindi nila mabibigay yung kanilang side dun sa kaso. Kaya pag ganoon, malamang sa malamang masasama sila dun sa warrant of arrest na hinahanda as we speak.
Then, at balik kasabay nitong pagbigay ng dokumento na to sa Philippine government ng ICC, ay meron din silang request sa Interpol na isama itong 5 ito doon sa Blue Notice na tinatawag, kung saan maari silang i-hold sa mga iba't ibang immigration counters kung saan man silang bansa lalabas. So yun yung magiging sitwasyon pagka merong Blue Notice. Sir, balikan lang natin tong kaso. Non-bailable ito pong kasong ito. Yes, non-bailable ito. Kaya kumbaga itong mga respondents dito sa kasong ito talagang kailangan nilang mag-isip-isip ng malalim kung sino sa kanila yung magko-cooperate at sino yung hindi, no? Kasi eventually bali conspiracy ito, kaya the act of one is the act of all. Kaya pag na-detain yung isa, detain sila lahat. Sir, bigyan lamang natin ng konting linaw. Ano